Amen po. Hallelujah. Ang bawat isa po ba'y pinagpala? Amen. At salamat po sa Panginoon kasi wala po si Pastor. Siyempre, pagbibigyan din naman natin magbakasyon. Amen, magpahinga. Kasi hindi biro po talaga ang magpastor. Kasi emotional talaga at saka siyempre physical, nakakapagod po yan. Pero yun, dahil po sa biyaya ng Panginoon, ay lahat po yun ay napapagtagumpayan po ng ating pastor. Amen? At yun po, marami pong salamat sa bawat isa. At ako po ang naka-assign po ngayong linggong ito. At talagang sa Diyos po ang papuri kasi na-assign po tayo. Amen? Hallelujah. At yun, ang ating pong topic ay series ay yung Great Harvest po. Diyan po sa aking sa aking pong PowerPoint, talagang tunay nga po na ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng lakas. Pinamagatan ko po yung position for the harvest. Lahat po ba tayo nakaposisyon na? Baka yung iba po sa inyo nakaposisyon na, ayaw lang pong hakbangan, ayaw lang pong gawin yung ipinapagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? At yun po, actually yung yung verse na babasahin ko, napasada na po ito ni Pastor. At yun nga po, ihimay-himayin po natin. Ang lalim ng Tagalog ko, hihimay-himayin. Ibig sabihin, iisa-isahin. Medyo malalim pong Tagalog. At yun po, Great Harvest. Basahin po natin yung kanyang salita sa John chapter 4 verse 35 hanggang 38. Papasadaan po natin binanggit po ito nung last Sunday po ni Pastor. Kabahagi po ng kanyang topic kasi ang topic nga po natin sa buong isang buwan ay the Great Harvest. Ito lang po yung ginamit ko po para malaman lang natin, makita lang natin saan ka ba nakaposisyon. Ikaw ba ay nakaposisyon na o ipoposisyon pa lang ng Panginoon para mag-ani ng mga kaluluwa. Amen? At basahin po natin sa John chapter 4 verse 35. Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid. Hinog na ang trigo at handa ng anihin. 36. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang magagalak ang nagtatanim at ang umaani. Dito nagkakatotoo ang kasabihan, iba ang nagtatanim, iba naman ang umaani. 38, isinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghihirap, dito kayo naman ang umaani ng kanyang pinaghirapan. Sige po, manalangin po tayo sa Panginoon, Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Salamat Lord sa iyong salita na aming pagsasaluhan sa umagang ito para maging silbing kalakasan ng aming espiritual na buhay. Salamat din Panginoon, ang banal na Espiritu Santo mo Lord, ang siyang manguna sa buhay ko. Walang ibang magagawa ang sarili ko Lord, kundi sa iyo lang ako Lord nagtitiwala dahil tunay nga Panginoon na ikaw ang aming Diyos na dakila sa lahat. Ikaw ang aming mapapurihan, ikaw ang aming maitaas. Anuman Lord yung mga ipapagawa mo sa amin, ang kalooban mo, Lord, ang siyang mangyari sa buhay ko. Salamat, Ama, at sa'yo namin, Lord, ipinagkakatiwala ang lahat sa simula hanggang sa matapos, Lord, ng service na ito, Panginoon. At ikaw, Lord, ang aming maparangalang Panginoon at magalak ang aming puso. Ikaw, Lord, ang manguna. Holy Spirit, pangunahan mo ako. Ito, Panginoon, ang aking dalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
Palakpakan po natin si Lord at doon din po sa mga nanonood sa amin online, patuloy po nating i-like and share po at patuloy natin subaybayan ang salita po ng Panginoon at tunay nga na ang Diyos ang ating kalakasan sa araw-araw ng ating buhay. Amen. Amen. At alam ko naman po, ayan, ito rin po yung nabanggit na rin po ni Pastor sa kanyang series. Ang sarap pong pag-aralan po nung The Great Harvest. Habang pinag-aaralan ko, ay talagang ang dami mong makikita. Sabi ko nga sa sarili ko, Lord, pinosisyon mo na pala ako, pero bakit minsan parang hindi ko pa rin nagagawa? Kasi lahat tayo may kanya-kanya tayong posisyon na ibinigay ang ating Panginoon. Amen? Sabi nga sa binasa natin, ibang nagtanim, ibang nag-ani. Sino na pong nakaranas ditong magtanim? Di ba mahirap lalo na yung mga laking probinsya? Amen? Ano ang malimit na itinatanim sa probinsya? Kasi dito sa Manila, alam naman po ninyo ang lupa sa Manila. Medyo, talagang kaunti. O, di ba? Pero pag ikaw na dumayo o nakatira sa probinsya at malaki yung inyong lupain, yan talaga ay magkakaroon ka ng idea na taniman. Pero yun nga, malimit na tinatanim, kung may bukid o sakahan, nagtatanim ng palay, pero may nagtatanim ng gulay, di po ba? Iba-ibang klase yung mga itinatanim natin. Nagtatanim ng sama ng loob, o sino nagtatanim dito rin ng sama ng loob? Amen? Nagtatanim ng pag-ibig. Pag-ibig, siyempre ang iyong itinanim, aani din kayo ng puro pag-ibig. Amen? Pero pag kayo nagtanim ng sama ng loob, ng galit, ano kaya ang bunga ng iyong aanihin? Siyempre, galit. Kaya minsan talagang iba-ibang uri ng klase ng pagtatanim. Pero siyempre, yun po yung ibinibigay sa atin po na ano yung mga dapat nating gawin bilang mag-aani ng Panginoon. Amen? Kaya sa ating pong pag-aaral na ito, iba't ibang klase talagang hinog na, sabi po doon sa salita na ating binasa po, napapanahon na. Kasi kung titingnan po natin, ang salita ng Diyos na ipahayag na na itanim na sa puso ng mga tao. Amen? Sa simula pala nung mga alagad, ay kung si Pablo po, ginamit po talaga ng Panginoon sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang wika, lahi. Pinadala siya ng Panginoong Hesus. Nakarating siya sa Asia. Ay, anong part po ba ang Pilipinas? Asia. O ibig sabihin, lumaganap na ipahayag na ang salita ng Panginoon, na itanim na. Sa panahon natin ngayon, lalo sa atin, siguro ang panahon na yon, yung mga remote area, hindi pa nararating ng panahon na yon, hindi pa naitatanim sa puso ng tao. Kasi nga, hindi maidala doon. Ay kung ikaw po ay nasa bukid at remote area, walang technology, walang internet, talagang radyo lang ang maririnig mo. At naranasan ko po yan, na radyo lang talaga. Tapos ang papakinggan mo, puro drama. Na yung dramang yung panahon ko na yung dramang si Matar, sinong nakaabot niyan? Si Matar. Amen. Shout out doon sa mga nakaabot ng dramang si Matar. Talagang every 11 o'clock yan, bago kami pumasok ng hapon, pinapakinggan namin yan. Pero ngayon, hindi pa naman kasi ganun kalaganap sa radyo yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi puro drama, balita, yun lang, tugtugan. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, lahat ginagamit na upang lubos pang maitanim ang salita ng Diyos sa puso ng mga tao. Kaya naniniwala ako, lahat ng tao ay nabahagi na ng salita ng Diyos. Amen? Sa panahon natin ngayon, marami na ang kaparaanan ang Diyos. Marami na rin kaparaanan, hindi lang sa Biblia. Marami nang nagbabahagi ng salita ng Diyos through online. Marami na rin pong nagbabahagi ng salita ng Diyos through TV. Sa mga iba't ibang
klase o iba't ibang bagay na ginagamit po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ay yung panahon ni Billy Graham, radyo yun. Talaga namang, kung titingnan mo yung history ni Billy Graham, talagang hundreds, libo-libo yung tumatanggap sa Panginoon. Talagang lumaganap ng panahon na yun, yung krusada na sinasabi. Ako, bahagi din po ako ng ani. Sa palagay ninyo, naging bahagi din po ba kayo na kayo'y inani? Bahagi ako ng ako'y inani. Kasi nung time na yun, talagang, bagamat talaga kami po ay religious, alam na po ninyo, family, talagang deboto, kandado, sigurado. Pag sinabihan mo sigurado, hindi na matitinag yan. Ganun po, kasi nga may pari po kami. Totoo po yun. At nire-respeto ko naman po ang paniniwala ng iba't ibang religion. Pero dito lang talaga ako nag-stand. Sabi ko, ito yung totoo. Kasi talagang talagang wala kang magagawa kapag ang Diyos ang kumilos sa puso mo. Amen? Kasi talaga nung na yun, naging bahagi ako ng salita ng Panginoon na itanim sa puso ko. May ginamit ang Panginoon na nagtanim sa puso ko, pero ibang umani sa akin. Kung saan ay naitanim na sa puso ko yung salita ng Diyos, pero years pa bago ako naani. Amen? Naani lang ako nung krusada sa probinsya namin at yun. Ang hindi ko malimutan, sabi nung evangelist, naniniwala ako na ang babaeng ito, sabi niya, akala ko kung sinong babae. Kasi lahat po naman talaga po doon ay mga na-slain. Na-slain po yun. Kami po, isa ko sa natumba. Sabi ko lang ay nag-observer lamang ako. Sabi ko, sige nga, kung ako matutumba, talagang dyan ako maniniwala. Akala ko kasi tinutulak. Ay, yun, pinakialaman ako ng Panginoon noong time na yun. Talagang wala akong nagawa. At sabi nung evangelist, sabi, itong babaeng ito, simula ngayon, magiging katulad na natin siya. Akala ko po, kung sinong babae, ako pala lang natitirang nakahiga na lang dun. At yun po, hindi ko rin pinansin po yun. Nag-sink in lang po sa isip ko, yung kung titingnan mo, kung babalikan mo, kung paano ka naani ng mga namuno o ng mga ginamit ng Panginoon para ikaw ay sumunod at manampalataya sa Kanya. Kaya ngayon, ipagmamalaki natin, isa ako sa naani. Amen? Naani ako sa pamamagitan ng krusada. At yung pastor na yon, yung evangelist na yon, hanggang ngayon, wala na siya. Pero ako nananatili na nakatayo sa kanyang harapan at nagpapatuloy sa Panginoon. Kaya napakapalad po natin na tayo po'y naani. Magandang bunga ang tumubo sa atin. Kaya kung sa'yo magandang bunga na ngayon ay hitik at nagbubunga ka na rin upang magbahagi at magsalita ibahagi ang salita ng Panginoon. Kaya sabi nga po dito, introduction pa lamang po yun ha. Pero sabi ko nga, kung yung slide po ni Brother Joe kanina 40, sa akin ay 9 lang po yan. Kaya madali po nating matatapos yan. Ano po? At yun po, salamat pa rin po sa Panginoon kasi wag nating ikahiya, wag nating kung sino yung sa atin nag-ani. Amen? Alam ko may naani rin kayo. Si Gwen, naging bunga din niya ng pag-aani ko naman. Ginamit ako ng Panginoon kasi siya pala may desire na hitik na rin. Kung saan sabi po sa salita ng Diyos, sabi ng Panginoong Yesus, namumuti na yung mga bunga, pwede nang anihin. Sabi po, doon sa ibang version po ng Bible. Ibig sabihin, yung puso ng tao ay namumuti na. Pwede na siyang bahaginan ng ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Pwede na siyang putihin, pwede na siyang pitasin. Kaya kailangan maging ready. Inihanda po ang ating puso ng Panginoon in God's perfect time.
Kaya yung mga panalangin natin sa pamilya natin, huwag tayong magsawa na ipanalangin sila. Amen. Dinidilig natin sila ng panalangin. At pagka yan ay laging dinidilig natin, time will come, may aanis sa kanila. Amen. Kaya yun, talagang napakapalad natin kasi andito tayo, nagpapatuloy tayo at nagpapagamit tayo. Amen. Ito po, talagang sa Diyos po talaga ang papuri. Position for the harvest. Nasa akin pala yung clicker. Hindi po ako marunong. Ito po siguro. Ayun. Sabi po dito, open your eyes and look at the fields. Sabi po nga dito sa ating 4 na buwan, sa pagtatanim po talaga, literal na pagtatanim, pag nagtanim ka, 4 na buwan ang anihan. Kung halimbawa nagtanim ka ng June, ngayon June, magiging tag-ulan, dyan sa probinsya, dyan pala ang nagkakaroon ng tubig o patubig, o umaagos ang tubig sa mga palayan, talagang binubungkal na nila yan pag nagtag-ulan. Sa June pa lang yan, pag sa mga probinsya. Ngayon po, after po noon, talagang inaayos nila yung pagtataniman ng mga palayan. At pag nagtanim na nila yan, by October, magkakaroon na sila ng anihan. Kaya 4 months po talaga ang pagitan ng anihan. Kasi nandun po talaga na ina-cultivate po nila yung lupa para maging maayos, hindi ito pamahayan ng mga, ng mga salot na mga kuhol, yan. Ganyan po yung pagtatanim po sa mga palayan po. Kaya yun po, sinabi po dito na open your eyes and look at the fields. Ibig sabihin po, tingnan ninyo, masdan ninyo, sabi ng Panginoong Yesus. Kasi ito po, ang Panginoong Yesus, ito po yung isang silang mga alagad ay pumunta sa Samaria. Pumunta po sila sa Samaria, at doon nga po, kung alam po ninyo yung kwento, yung Samaria at saka sa may Jerusalem, sa Judah, at yan po ay divided kingdom po yan. Kaya ang mga Samaritano, nakahiwalay po sila, nandun sila sa Samaria, tapos yung mga Hudyo nasa bandang Jerusalem. Yan po yung part ng northern at southern kingdom. Naghiwalay po yan. Kaya ang Panginoong Yesus napadako doon sa lugar ng Samaria, at yun nga, na-meet po niya yung isang Samaritana. At dito po talagang nakita ng Panginoong Yesus kung gaano kahanda na ang mga tao o mga Samaritana sa lugar na yun. Kaya habang kinakausap niya yung babae, at talagang andun na yung lukso o yung puso ng babae ay agad-agad na lumapit sa ating Panginoong Yesus. Kaya sabi po dito, open your eyes and look at the fields. Buksan lang daw natin yung ating paningin o mata. Dito po, ito rin po, kung si Brother Jonathan ay may 4 P's, ito naman, P din po ito. Puro P. Dito po, perception. See what God wants you to see. Ano daw po yung, makita, gusto mo bang makita yung nakikita din ng Diyos? Minsan kasi may mga ganyan tayong pananaw. Amen. Ipinapakita na sa'yo ni Lord kung ano yung makakabuti. Pero tayo, hindi sigurado ako dito. Lord, ito ba talaga ito? Ano sa palagay mo, Lord? Ito po ba yung nais mo? May mga ganyan tayo misang mga pananaw sa buhay. Ipinapahayag na sa'yo ni Lord yung dapat sa tao na yun, pero minsan tinatanggihan pa natin. Amen. Alam po nyo, iba ang pananaw ng Diyos sa pananaw ng tao. Nandiyan na parang binabaliwala pa natin. Minsan nandiyan na kailangan nung tao na yon na siya ay may makakausap, pero binabaliwala minsan natin. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, masdan mo. Nakikita mo na ba yan? Ito na yon. Minsan may pinapadala si Lord sa ating ibang tao na yung pala kailangan niya na may problema siya, pero minsan hindi natin kinakausap. Kasi minsan tayo, maging totoo lang tayo, minsan kasi tayo, sino ba ito? Parang hindi naman kanais-nais ang mukha nito, baka ito'y huldaper. Minsan may mga ganyan tayong thinking.
Pero yan pala mga minsan pinapadala ni Lord kasi baka yung tao na yun may problema, dumadaan sa pagsubok, dumadaan sa mga stress or anxiety. Minsan sa panahon natin ngayon, hindi natin nakikita. Ang karamihang sakit ngayon sa isip. Kaya maging discernful tayo. Baka yung taong ito nangangailangan, baka itong taong ito may problema, baka itong taong ito nakakaisip ng magpakamatay. Hindi pa natin nalalaman. Amen? Kaya nga tayo panalanginin, Lord, ano yung nais mo? Sino yung mga taong ipapadala mo sa akin na kailangan ng panalangin? Kailangan, Lord, na siya ay makakilala sa iyo bago maging huli ang lahat. Kasi sabi nga po dyan, masdan mo, hinog na ang bunga. Amen. Ready na silang pitasin. Ibig sabihin, bukas na ang puso nila. Handa na nilang tanggapin ang kaligtasan. Amen. Handa na nilang tanggapin ang ating Panginoong Hesus. Handa na nilang sumunod sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga sinasabi dito, hinog na ang bukid, hinog na ang mga bunga, kailangan na silang pitasin. Kasi pag hindi mo yan inani, mababaliwala lang yan. Ma-overripe. At pag yan ay nahinog at na-overripe, mauhulog lang yan, mabubulok lang yan, at hindi mo mapapakinabangan sa tunay na bunga. At ganoon din po sa kaluluwa, pag hindi mo nabahaginan yan ang salita ng Panginoon at hindi mo na ibahagi ang ating Panginoong Hesus, mababaliwala lang yan. Baka yan, time will come, magpapakamatay. Hindi na siya mapapakinabangan. Mahalaga po ang kaluluwa ng tao. Amen? Kaya napakasarap, kailangan ibahagi mo. Sabi nga po dyan, 2 Corinthians 5:7, sabi po dyan, ay namumuhay tayo sa pananampalataya, hindi sa nakikita. Huwag nating tingnan yung kapasidad ng tao. Kasi sa panahon kasi natin ngayon, talagang pasamaan ng mundo. Kaya magbihis ka lang na parang pulubi, parang ayaw na nating lapitan. Ako, baka huldapper to. Ako pa yate mapapasama. Hello? Anak ka ng Diyos, hindi yun gagawin sa iyo. Mangyari man yun, pero si Lord pa rin ang kasama mo. Huwag tayo magkaroon ng racial barrier. Huwag tayong mamimili ng tao. Ang Diyos hindi namili ng tao. Tingnan mo ang Samaritano. Kung tutuusin, hindi naman nila kaano yun eh. Kaya nga, nasa ibang parte sila ng Israel. Hindi sila nakikisalamuha sa mga Hudyo. Pero naniniwala sila na ang Diyos nila ay Diyos ni Jacob. Nagsisimba sila, sumasamba sila, at doon nila sinasamba sa bundok ng Jesen yata po yun, o ano po. Hindi sila pumupunta sa Jerusalem. Kilala nila ang Diyos ni Jacob, ni Abraham, at ni Isaac. Kaya ang Panginoong Hesus ang lumapit at pumunta na doon. Kaya sa buhay natin bilang mga Kristiyano, huwag natin tingnan kung anong uri ng tao o anong klase ng tao. Ang tao po kasi nangangailangan ng kaligtasan. Huwag nating hayaan na yan ay mamatay na at hindi na mapapakinabangan yung kaluluwa niya. Sino makikinabang? Ay di ang apoy ng impyerno. Kaya ngayon napapanahon na po talaga. Napapanahon na po na tayo po ay mag-ani. Kaya minsan talaga sa buhay natin, minsan nga, abang ginagawa ko po itong preaching po na ito, medyo tinatamaan din po ako eh. Sabi ko nga po, Lord, kasi ang katotohanan po niyan, sa aming trabaho po sa Bulacan, iba-ibang klase po talaga ng tao po yung pumupunta sa bahay. Sa bahay, doon po sa area namin. Doon po talaga na ipapalaganap, na ibabahagi po namin ang salita ng Panginoon. Kasi pagka hindi mo kasi sinamahan yung health activity ng Word of God, mababaliwala lang.
Kasi sabi ko nga, tiningnan ko po doon sa binahagi ni Pastor na sa Mateo na ang nagbabahagi na nagtuturo ang ating Panginoong Hesus na mayroong mga pinapagaling siya. Sabi ko, okay yun holistic approach ang gagawin natin. Sabi ko, kasi si Lord, physical, pinapagaling, spiritual, emotional. May pinapalaya siya ng demonyo. Kasi po, pinapalaya ng demonyo, kontrolado ang emotion mo, ang isip mo. Kaya sabi ko nga, holistic approach ang gagawin. Kaya sabi ko, sa panahon natin, pwede natin gawin yun. Kasi ang hirap po talaga pumasok, ang hirap natin magawa na yung pupunta tayo sa bahay, talagang mararamdaman natin yung rejection. Pagka tayo ni-reject, parang, ayoko na Lord, hindi na ako magpapatuloy. Nire-reject niya ako, wala namang naniniwala Lord sa salita mo eh. Amen. Ang tinitingnan po kasi agad natin, yung nakikita lang natin. Para sa tingin mo ay parang walang pagbabago. Para sa tingin natin ay hindi niya pinapakinggan ang Word of God. Sa iyo lang yun, pero si Lord gumagawa na ng way para yung salita niya ay tumimo sa puso ng taong binabahaginan mo. Nakabase lang po kasi tayo sa nakikita. Amen? Sabi nga sa 2 Corinthians 5:7, namumuhay tayo sa pananampalataya, hindi sa nakikita. Walk by faith, not by sight. Amen? At kapag ikaw may pinagpipray, manampalataya ka na mababago yung tao na yan. Nananampalataya ka eh. Katulad din tayo nung tao na yon. Amen? Iba nga lang yung kaparaanan ng pamumuhay niya. Pero katulad din tayong makasalanan niya. Sa atin may nagtiyaga siguro sa ating nagbahagi ng salita ng Diyos. Hindi ka sinukuan. Ganun po kasi si Lord. Hindi ka niya susukuan. At yung taong nagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi ka rin niya sinusukuan. Kaya wag rin po tayong susuko. Amen? Parang ilang beses ka na ba? Lalo na sa family natin. Unang family kasi natin, sila agad yung, alam mo yun, mga persecutor agad. Sila yung kauna-unahang magre-reject sa atin, family. Alam ko na yan. Sasabihin, alam ko na yan. Sabi ko, hindi. Kung alam mo yan, ay bakit ganyan pa rin ang pamumuhay mo? Amen? Kung alam mo na yung salita ng Diyos at alam mo at kinikilala mo ang Panginoong Hesus, dapat inaayos mo ang buhay mo araw-araw. Ibig sabihin, walang pagbabago sa buhay mo. Kaya hindi mo pa rin alam yung katotohanan. Minsan kasi sa pamilya talaga natin, minsan diyan ka masasaktan, diyan ka rin may stress. Kasi mas marunong pa sila sa atin na ikaw mismo, na alam mo yung totoo, hindi ka na nila i-reject ka na agad. Huwag natin sukuan yung pamilya natin. Kung sa tingin natin ay parang hindi mo madadala, nakikita ni Lord yung puso ng pamilya mo. Time will come, aanihin mo yan. Hindi man ikaw ang mag-ani, at least tinaniman mo. Amen? Magpasalamat pa rin tayo kasi hindi ka nagsawang magtanim. Kahit mahirap magtanim. Amen? Amen? Mahirap talagang magtanim. Maghapon nakayuko, maghapon ding nakatayo. At maghapon ding hindi makaupo. Amen? Hallelujah. At talaga pong mahirap po talagang magtanim. Sa totoo lang. Pero yun nga po, wag natin silang sukuan. Amen? Perception, nakikita ng Diyos ang bawat puso ng isang tao. Gawin lang natin kung ano yung nais niya sa buhay natin. Gawin natin yung ating tungkulin. Ipinosisyon ka ng Panginoon sa pamilya mo para ang pamilya mo ay maligtas. Pero wala kang ginagawa. Wala tayong ginagawa. Amen? Kailan ka pa kikilos? Kapag may nawala na at hindi na napakinabangan, yung pamilya mo, isa sa nawala. Tapos sasabihin mo, Lord, sayang, Lord. Sana nabahaginan ko na siya, Lord, ng siyong salita. Sana napatanggap ko na siya. Huli na ang lahat. Yan yung sinasabi ko kanina. Kapag ang bunga pinabayaan mo tinug na, mahuhulog lang yan. Mabubulok at mababaliwala at wala nang pakinabang. Sa buhay ng isang tao, ang isang tao, binabalyo yan na isang inaani. Amen? Isang bunga.
Huwag mong pabayaan na yan ay mawala, mamatay, at pagdating ng time, wala na, baliwala na. Wala nang silbi ang ating panalangin. Wala nang silbi yung pangangaral natin ng salita ng Diyos. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw ng kaligtasan. Ito ang araw ng pag-aani. Amen? Kaya wag na tayong mahiya. Sabi nga sa kanya salita sa Roma, wag mong ikahiya ang salita ng Diyos. Ito'y makapangyarihan na ito ay nagliligtas ng tao. Amen? Ba't natin ikakahiya? Ay yung mga tao nga nagbahagi sa atin ng salita ng Diyos, hindi rin sila nahiya sa atin, ay ikaw pa, mahiya ka rin. Hindi ka naman nagnakaw, ang ibibigay mo lang naman, ibabahagi mo yung salita ng Diyos. Hindi mo naman siya huhuldapin, hindi mo naman siya kukutungan, hindi mo naman siya iiskamin. Amen? Ibabahagi mo lang naman yung salita ng Diyos. Yan po yun, perception. Wag natin baliwalain yung nakikita ng Diyos. Mayroon tayong posisyon para ibahagi ang salita ng Diyos sa mga taong wala pang kaligtasan. Amen? Kaya tingnan natin, marami ang anim pero kakaunti ang manggagawa. Sabi po dun sa Mateo. Tanong ko po, lahat po ba tayo manggagawa ni Kristo? Amen. Lahat ba tayo'y ligtas na? O yung pamilya natin, ligtas na ba? O hindi tayo makasagot. Kasama rin ako doon. Amen? Tayo ligtas na. Huwag tayong selfish. Tayo lang yung ligtas pero sila hindi. Kakaawa naman sila. Huwag nating pabayaan sila. Kung gusto nating maligtas at ligtas na, sinicure mo na yung sarili mo eh. Pero sila hindi pa. O sinong gustong pumunta ng langit? O ay sino yung gusto nang pumunta ng langit? O wala sumagot. Amen. O lahat tayo nagdi-desire na pumunta ng langit. Amen. Pero ayaw pa rin nilang pumunta ng langit. Kaya yung buhay natin, huwag nating hayaang mabaliwala. Kailan tayo maglilingkod? Kapag iuugod-ugod na. Kapag matanda na tayo. May isang kwento nga ng isang pastor. Yung isang member niya, nagkasakit. Credit ito doon sa pastor na nagkwento. Nagkwento siya, nagkasakit, nagkaroon ng cirrhosis sa liver. Sabi niya, Pastor, pag-pray mo ako, pag ako'y gumaling, ako po talaga'y maglilingkod na po sa Panginoon, ibibigay ko na po yung buhay ko po sa Kanya. Ay, di pinag-pray naman ng pastor. Sa biyaya ng Panginoon, gumaling. Nang gumaling, ay abaw, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, balik sa dati, uminom na naman. Uminom na naman siya. After ng uminom, bumalik din na naman yung sakit niya. Pag cirrhosis kasi, yan kasi nagsasala ng mga inom natin . Yung kidney at saka atay. Yan po yung nagsasala ng mga kinakain at saka iniinom natin. Why siguro, manginginom. Nasira yung kanyang atay. After po nun, lapit na naman siya sa pastor niya. Pastor, nagkasakit na naman po ako. Pag-pray mo na naman po ako, pastor. Sabi niya, pinag-pray naman ng pastor. Siyempre, huwag nating susukuan. Amen? Huwag natin susukuan. Sabi nung member niya, talagang pangako po talaga, pastor, maglilingkod na po talaga ako sa inyo. Nung siya unang nagkasakit, parang palagay ko bata pa. Yun nga, ano naman siya? Pinagaling na naman ni Lord. Naghimala na naman ang buhay, ang Lord sa buhay niya. Pinagaling na naman siya ng Panginoon. Siyempre, pagka ganun, malakas ka talaga. Ngayon, siyempre, sa una, sisimba yan. Una. After ng mga ilang buwan na naman o taon, bumalik na naman sa dati. Inom na naman siya. Inom. Pero palagay ko, walang tunay na pagkakilala sa Panginoon yun kasi kung may tunay siyang pagkakilala at ayos ang relasyon niya sa Panginoon, hindi na yan babalik sa dati. Amen. Yun nga, umano naman siya, balik na naman siya sa dati. After nung siya nabalik na dati, 60 years old na siya nung pangatlong nagkasakit ulit. Yun na naman yung sakit niya na yun. Pinapahirapan siya nung sakit na yun.
Pagkatapos niyang, tumawag na naman siya doon sa pastor niya, siyempre, pagkatapos doon sa pastor, sabi ng pastor, o ano na naman yun? Pastor, pagalingin mo na po ako. Talaga pong nangangako na po talaga ako na ako'y maglilingkod na po sa Diyos. Siya na po yung paglilingkuran ko. Ibibigay ko na po talaga ang aking buhay sa Kanya. Ano po yung sagot ng pastor? Wag na. Papanalangin ko na lang na kunin ka na ni Lord. Pastor po yun ha. Kesa naman ikaw ay pinagaling tapos balik ka na naman sa dati, at least ngayon, pag ikaw'y namatay, sigurado, nasa kaharian ka na ng Diyos. Sabi, ay pastor, ayoko pa po, gusto ko pa pong mabuhay, nakikiusap doon sa pastor. Sabi nung pastor, ay kung ikaw naman ay ganyan at ganyan pa rin, pabalik-balik ka sa sinabi mo, pinag-pray. Ang ginawa naman ng pastor, pinatanggap. Hindi, siyempre, balik kasi sa dati, pinatanggap niya ulit. Hindi, nagsisi sa kasalanan. Kinabukasan daw namatay. Kaya yun po, ano po ang lesson na makukuha natin dito? Huwag na nating hintayin na isa sa pamilya natin ay mawala. O huwag na rin nating hintayin na tayo mismo hindi na makapaglingkod sa Panginoon. Kapag matanda na tayo, saka lang tayo kikilos. Amen? Ilang taon na ba tayong Kristiyano? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nagpapagamit kay Lord. Amen? Masarap pong maglingkod sa Panginoon. Ang mas mahirap yung lagi ka lang nakaupo, tayo upo. Pero yung ikaw ay mismong lalakad at lalabas ka, masarap pong maglingkod sa Panginoon. Isang kagalakan sa buhay ko, yung mapaglingkuran ko ang Diyos na buhay. Sabi nga ni Gwen, Mami, parang hindi ka nangihina, hindi ka tumatanda. Ang sekreto ko lang yung grasya ng Panginoon. Amen? Sabi ko sa kanya, although talagang nag-iingat ako sa katawan ko, pero sabi ko nga, by the grace of God, kaya ako nananatiling malakas sa Panginoon. Kasi maghapon, nung time na kami nasa Bulacan, sobrang init po sa Bulacan. As in talagang kami po ay minsan nasa kalsada, may tent, hindi ko alam kung nung Webes, naulanan kami, tent lamang po, yung tent ay butas-butas din, ay talagang panic na po kami kasi yung aming mga laptop at mga machine ay mababasa. Pero by the grace of God, sabi ko, Lord, sa biyaya mo lang talaga, kaya ako'y nabubuhay. Kaya yun po, salamat po sa Panginoon. Sabi ko nga, isang kagalakan na mamatay ka sa mundong ito o mawala ka sa mundong ito na pinaglilingkuran mo ang Diyos na buhay. Itinalaga mo yung buhay mo para sa Kanya. Ano ang mas maganda? Yung mawala ka sa mundong ito pero wala ka kay Kristo o yung nakay Kristo ka? Di ba din mas maganda yung nakay Kristo ka? Para pagdating sa kamatayan, ayun yung sumagot. Amen? Hallelujah. Kaya yun po, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Isa yon yung perception. Magagawa ng Diyos, nakikita ng Diyos yung mga kaluluwa na handa ng tumanggap ng salita ng Panginoon na pwede mo nang anihin. At pag yan ay naani na, syempre, invite mo yan dito. Amen? At pag na-invite mo yan, syempre, i-disciple mo yan, tuturuan mo yan. Tuturuan mong sumunod sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya yun po, handa na ang mga tao na makilala ang ating Panginoong Yesus. Pero ikaw, hindi ka pa yata handa na mag-ani o ibahagi ang salita ng Panginoon. Kaya nga ang topic natin, position. Yun po inano po natin. Kaya, nasaan ka ba? Ano ba yung katatayuan mo sa buhay? Amen? Ang tagal na dating Kristiyano, pero hindi pa rin natin maunawaan yung kalagahan ng pag-aani. Ang gusto ninyo, aanihin ulit kayo. Sabi nga ni Pastor, lahat ba dito naani na? O aanihin pa lang? Siguro lahat tayo naani na. Ano po? Kaya nga nandito tayo nagpapatuloy. O tayo naman, pagkakatiwalaan na, mag-aani naman tayo. Amen? Kaya yun po, talagang sa pagtatanim,
dito sa Pilipinas, sabi nga, yung literal na pagtatanim, 4 na buwan bago umani. At yun po, sa literal na tanim, 4 na buwan ang pag-aani. Siyempre, andyan, talagang inaano po ng magsasakayan, inaayos po nila. At kung paano, minsan, yung kung chinecheck nila kung yan ba ay maganda na o baka may mga salot pa o sinisira yung kanilang mga pananim. Talagang chinecheck nila yan. Ganon din sa buhay natin mga Kristiyano. Bilang mag-aani ng Diyos, tinecheck din natin yung puso ng mga taong ating aanihin. Amen? Na hindi ito panghimasukan o pasukan ng mga masasamang elemento. Kaya yun po. Next po. Open your eyes and look at the fields. Sabi po dito, a perception. Yep. Preparation. Even now, the one who reaps throws a wage. Preparation. Be ready when God moves. Yan, pag-uusapan natin. Nakahanda ka na ba? Amen? Preparation, handa sa pagkilos ng Diyos. Ilang taon na tayong Kristiyano, pero hindi ka pa rin nagiging handa. Ano yung pinaghahandaan? Pag-aasawa? Okay lang yan. Pupunta rin naman tayo dyan. Ako nga, hindi ko pa pinaghahandaan eh. Amen. Hindi ko pa pinaghahandaan sa ngayon. Hallelujah. Ang pinaghahandaan ko, yung pagdating ng ating Panginoong Hesus. Amen? Paghanda, maging handa sa pagkilos ng Diyos. Sabi nga sa John, yan po ay kahit ngayon ay umaani, ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran. Sabi po dyan, and now, the one who reaps throws a wage. Yan po, preparation o paghahanda sa pag-aani. Inihahanda tayo ng ating Panginoong Hesus bago tayo isabak sa pag-aani. Ano ba yung mga paghahanda na ibinibigay sa atin ng Diyos? Siyempre, bilang tayo'y inani noon, inihanda tayo, inilagay tayo sa isang kamalig. Amen? Kung sa literal na bunga, sa kamalig po inilalagay yung kanilang mga inani o sa bodega. At ganoon din sa buhay natin, sa spiritual natin buhay, kapag tayo'y inani, inilalagay tayo sa kingdom ni Lord, sa iglesia ng Panginoon. At doon tayo ay inihanda niya. Paghahanda, sabi nga sa 2 Timothy, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka ng buong pagtsatsaga at pagtuturo. Preach the word, be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all sufferings and teaching. Ang pagbabahagi daw po ng salita ng Diyos, wala yan sa kapanahunan. Hindi tulad dito sa Pilipinas, may 4 season. Amen? Summer. 2 season lang pala tayo, sorry. Summer at saka tag-ulan lang, yun lang pala. Yan po yung na talagang inihahanda tayo. Minsan kasi pagka na tayo nakaredy, dinisciple ka na ng Panginoon. Nagpatawag ng si pastor, umaattend tayo, gabi-gabi, o halimbawa gabi, every Friday, nung time na yon, inihanda na niya tayo noon. Para tayo naman yung umani. Amen? Inihanda niya tayo sa isang sakahan na handa ng anihin. Kaya nga ipangaral ang salita ng Diyos. Sasabihin natin, Lord, Pastor, hindi naman ako marunong mangaral ang salita ng Panginoon. Paano ko po ibabahagi ang salita ng Panginoon? Para ako po'y umani. Amen? Magbasa ka ng salita ng Diyos. Baka naman hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Baka hindi ka naman nagpipray. Baka naman tawing araw ng linggo, once a month ka lang umattend. Kaya minsan nahihirapan mong ipangaral ang salita ng Diyos. Ang taas-taas ng level mo sa ML, pero yung pananampalataya mo, bagsak pala. Amen? Kaya wag nating hintayin na ganun.
Inihanda ka na ni Lord. Kaya nga, gaya ngayon, nadagdag, nag-upgrade tayo sa pagdi-disciple. May life class tayo, ngayon may SOL pa. O ano pang yung ikakatwira natin? Hindi ka pa rin marunong magbahagi ng salita ng Panginoon? Ay, nasa yun na yung problema, wala na sa Panginoon. Kasi pagka ganun ang nagiging katwira natin, ayaw mong sumunod sa ating Panginoon. Kaya huwag kang umasa na tatanggap ka ng gantimpala. Pero hindi ko naman sinabi na hindi kayo pinagpapala. Siyempre, kailangan sabi nga po dyan, even now, the one who reaps draws a wage. May kabayaran ang mga tagapag-ani ng Diyos. Amen? Kaya minsan sa buhay natin, kasi pagka nandiyan po, pag tayo po ay inihanda ng Panginoon, siyempre yung dating tayo, andyan pa yan, di agad nawala nung tayo na born again. Nung inani ka, sa palagay mo, instant na bago ka agad, nag-transform ka agad. Ano ka, si Darna, pagkalunok ng bato, nag-transform agad. Hindi ganun yung buhay Kristiyano natin. Amen? Pagka ikaw yung naging Kristiyano, naani ka, sumunod ka sa Panginoong Yesus, unti-unti, pinoproseso ka niya. Amen? Pinoproseso ka niya. Inihahanda ka niya. Kung may tais pantanggalin, i-rebuke, talagang ikokore ka. O ito, may mas ano pa sa iyo. Kailangan tanggalin ito. Tatanggalin ka ni Lord. Babalatan ka talaga ng buhay ni Lord. Hindi yung buhay na yung laman tatanggalin mo ha. Babalatan ka niyan sa spiritual mong buhay. Yung dating ikaw noon na manginginom, aalisin yun ng Panginoon sa iyo. Amen. Inihahanda ka niya sa isang malawakang pag-aani. Para naman maging katanggap-tanggap ka, ikaw, pupunta ka kaya sa isang anihan, tapos ikay lasing, sa palagay mo ba, maaani mo yun ng maayos? Di ba hindi? Sa literal na manginginom. Pag sinabi, anak, mag-ani ka nga doon. Ay, baka yan masugatan, makamalay ka, tulog na yan sa pilapil o sa may palayan. Wala yung konsentrasyon ng paghahanda sa Kanya. Kaya tayo bilang Kristiyano, inihanda niya tayo sa spiritual na buhay. Alam natin kung anong laban ang paghahanda natin. Spiritual ang labanan dito. Kaya nga inihanda tayo ni Lord. Amen? Yung mga disciple ni Lord, inihanda niya yan, tinuruan niya yan. Kaya nga 3.5 years nag-aral yung mga yan bago mamatay si Kristo at umakyat sa langit nang siya ay nabuhay na magmuli. Nag-training din yung mga yan, inihanda yan ng Panginoong Hesus sa isang malawakang pagbabahagi ng salita ng Diyos. At matindi yung nangyari sa kanila. Grabe yung mga persecution na kanilang naranasan. Sa ating bansa, free pa tayo. Malaya pa tayo makapagbahagi ng salita ng Diyos. Kailan tayo kikilos? Kailan tayo mag-aani kapag kinukulong na tayo? Kapag ang Biblia ay hindi na pinayagan. Kaya malaya pa rin tayo. Kaya salamat sa ating bansang Pilipinas. Malaya pa rin nating maibabahagi ang salita ng Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang mahihiya. Oh, yun po yun. Hindi yung pagkakailangan lang, pag sinabi ni Pastor, mayroon tayong evangelism, doon ka lang pupunta. After all nun, hindi na magpapakita. Dapat hindi lang tuwing araw ng evangelism tayo nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Araw-araw po dapat. Marami pong nai-stress sa panahon ngayon. 85% po ang mga tao nowadays stress. O may nakita po ba kayo misa sa Facebook? Sa Facebook, alam po ninyo, umakyat doon sa may poste ng kuryente, tapos nagpatihulog, kuryente siya. Yan po laghanap na po sa panahon natin ngayon. Ang tinitira po sa tao ngayon, isip na po, emotion na po natin. Walang gamot po dyan. Ang tanging makakagamot lang sa stress ay salita ng Panginoon. Amen. Wala. Hindi yan curable, yung sakit na yan. Kaya salita lang ng Panginoon, kapag yan ay lagi niyang binabasa, tiyak may pagbabago sa kanyang isip. Kaya yun po, wag nating
Huwag nating ikahiya ang salita ng Panginoon. Hindi, wag lang tayo magbabahagi na kapag gusto lang natin. Sabi nga, out of season, kailangan ibahagi ang salita ng Panginoon. Amen? Minsan kasi maraming Kristiyano pinagpaliban yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero hindi maipagpaliban yung swimming. Amen? Hindi maipagpaliban yung reunion. Hindi maipagpaliban yung date nila. Pero yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon na ipagpapaliban nila. Napakahalaga po talaga yung salita ng Panginoon. Maibahagi po natin. Amen? Kaya nung time po talaga, ikikwento ko lang po, talaga po sa Bulacan, risk po ang aming health talaga doon. Alam ko nyo bakit? Ang Bulacan po, number 1, buong Pilipinas, AIDS. Number 1 ang Bulacan sa maraming kaso ng AIDS. Ang Bulacan, marami rin pong kaso ng TB. Hindi yung television. Kaya kami po, ingat na ikan. One time natusok ako ng karayom nung ako nagkuha ng dugo. Ito po yun. Talagang medyo na ano ako kasi yung karayom po kasi pag naituro ko na po doon sa pasyente, kinakausap niya ako, pag ganun ko, medyo tumusok po dito. Talagang dumugo. Sabi ko, Lord, hindi mo hayaan na kung anong mang po yung anuan ko nito. Pero alam ko, Lord, na ikaw ang aking Diyos. Kaya doon po talaga medyo maingat po talaga kami. Pero hindi kami namili. Kasi hindi naman namin kilala yung mga yun. Pero kailangan gampanan mo eh. Sabi ko nga kay Gwen, magbahagi ka ng salita ng Diyos. Minsan mga matatanda, pinapabayaan ng anak. Minsan talagang hindi sila sinusuplayan. Minsan maraming depressed. Maraming na-stress. When time, yung isang HOA president pinakausap sa akin ni Doc, kausapin mo nga, Mami, kasi siya stress, kailangan niya ng kausap. Yung pala talagang mataas na level ng kanyang stress. Kailangan ipag-pray. Sabi ko, ito po, pag-pray kita, kailangan hindi ka na talagang mahihiya eh. Kasi nga, maganda kasi yung nasasamahan mo talaga nung about sa kalusugan. Kasi ang tao, aware po yan pagdating sa kalusugan. Talagang sabi ko, ang Panginoong Hesus, sinamahan niya ng pagpapagaling. Kailangan doon dinadayo ang ating Panginoong Hesus kapag gumagawa siya ng himala, nagpapagaling at nagpapalayas ng demonyo. Amen? At talagang dinadagsa siya ng tao. Kaya sabi ko kay Gwen, sabi ko, ito na yung ano. Sabi ko sa kanya, kailangan na tayong magbahagi ng salita ng Diyos. At alam po, rin ninyo, ang Bulacan, andyan po ang mga maraming iglesia ni Cristo. Yung kasama nga po namin, iglesia ni Cristo. Pero sinisiram po namin ng Word of God. Open po siya pagdating sa Word of God at sa pagiging born again. Sabi nga namin ni Gwen, one time, invite ka namin. Ay, oo, ma'am, pupunta po ako. Iglesia ni Cristo po yun ha. Kaya sabi ko, wag na tayo kasi nasa katotohanan ka. Inihanda ka na ng Panginoon sa pagpapalaganap ng salita ng kanyang ebanghelyo. Saan man dako ng lugar. Kaya sinasamantala po namin yung i-gather ang tao. Kasi doon talagang mabibigyan mo sila ng i-comfort mo sila. Kasi iba-iba ang pinagdadaanan ng tao, iba-ibang pagsubok, iba-ibang problema. Kaya minsan one time may nagpa-check up sa amin, sabi, ang lakas pa naman loob niya, sabi niya, ay ako po ay sumuka po ng dugo kagabi. Ganun. Sabi ko, anak, mag-face mask. Talagang, nagiging aware po kami. Pero hindi ibig sabihin, hindi na namin sila lalapitan. Nagiging maingat lang din po kami. Siyempre, andun yung wisdom din ni Lord. Alam naman natin na may Diyos tayo, na siya yung magpapagaling sa atin.
Pero sabi nga ni Pastor, na sinabi niya na huwag mo subukan. Kasi alam mong may Diyos ka na. Sige nga, kung talagang ako alam ko naman nasa Diyos ako, hindi ako niyan mahawa. Huwag mo subukan. Amen. Sabi nga ni Duterte, huwag mo subukan, mapapahamak ka lang. Kaya yung mga ganyang bagay, kailangan nating ingatan. Lagi nating ihanda yung sarili natin. Tayo yung tinawag ng Diyos para itanim yung salita niya at para sila rin po ay makakilala at magkaroon po sila ng tunay na kaligtasan sa Diyos. Amen? Kaya yun po. Kaya sabi po nga, sa pagbabahagi po talaga ng salita ng Diyos, talagang mapagod. Alam niyo bakit? Kasi yung pagsasalita mo palang matutuyuan ka ng laway. Matutuyuan ka talaga ng laway. Pero yun nga, talagang minsan naman worth it naman. Kasi pag nagsalita, hindi naman, huwag ka na mag-expect na lahat yung binabahaginan mo, ay talagang lahat yan ay, tatanggap yan. Pero, kaunti lang yung magre-respond yan. Amen? Kaya yun po yung ang mahalaga na ibahagi natin sa kanila yung kaligtasan, yung makilala nila ang ating Panginoong Hesus. Kaya minsan sa prayer ni Gwen na, kayo po ba'y na-comfort? Kasi pag kami po nag-opening prayer, nagko-closing prayer, doon naman po pinapatanggap ni Gwen po yung mga tao na yon. Ay wala silang magawa kahit iglesia talagang tumatanggap. Naririnig ko talagang sabay-sabay silang sumasabay kay Gwen Kaya sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala sa mga taong tumanggap at sa mga taong nakarinig na iyong salita. Ikaw na, Lord, ang magdidilig sa kanya at time will come, aanihin din sila. Hindi man kami, Lord, ang aani, pero may magagamitin ka na mga tamang taong sila ang mag-aani at ipinadala mo. Amen? Kaya yun po, masarap po. Kaya huwag tayong magsawa. Amen? Sabi nga sa kanya salita, isang kaluluwa lang ang makakilala sa Panginoon. Libo-libong mga anghel ang nagsasaya sa langit. Sa isa pa lang, million of angels ang nagre-rejoice. Amen? Kaya yun po, napakahalaga po yan. Napakahalaga po. Kaya doon sa ating mga ginagawa, may kabayaran yan, may kaukulang bayad o reward ang ating Panginoon. Amen. Kaya yun po, next. I send to you, reap what you have not worked for. Position. O yan na. Position where God has placed you. Saan ka ba inilagay ng ating Panginoon? Anong lugar? Saan ka pinapadala ng Panginoon? Amen? Position, tumayo kung saan ka ilalagay. Dapat alam mo, hindi yung itong posisyon. Ay Lord, hindi pa naman ako nag-aaral ng pastor. Ayaw ko muna, hindi pa ako nakaposisyon. Ay Lord, hindi pa naman ako leader, wala pa ako sa leadership. Ay Lord, hindi pa naman ako ganito-ganito. Ang dami misa nating dahilan. Position. Kailangan alam mo yung posisyon mo. Nag-aral ka man ng Bible school o hindi. Alam ni Lord kung saan kanya ilalagay. Amen? Minsan nandyan ka na, nakaposisyon ka na, pero tumatalikod ka pa rin. Pa-forward ka na, ang ginagawa mo, backward pa rin. Kaya hindi umuusad yung spiritual mong buhay. Amen? Kasi ikaw mismo, nakaposisyon ka na, inilagay ka na ng Panginoon kung saan ka nararapat, pero tinatanggihan mo pa rin at tinatalikuran mo pa rin. Kaya minsan pagka may mga Bible study tayo, alam niyo, napakahalaga po talaga yung mga Bible study, yung mga pagdi-disciple po sa atin ng pastor, talagang nakakatulong po sa ating spiritual na buhay. Talagang lumalago tayo, lumalalim tayo, natututo tayo. O sino dito mga nag-disciple na walang natutunan? O wala, kala ko may magtataas kasi mag-enroll ulit kayo sa life class. Joke lang po yun. Kaya lahat tayo may natutunan. Ipinoposisyon ka ng Panginoon kung saan ka nararapat na lugar. Kung ikaw ay nagtatrabaho, baka doon ka inilalagay ng ating Panginoon na ibahagi mo ang salita ng Diyos at
mag-aani ka rin. Amen? Kung ikaw ay inilagay at ipinosisyon ng ating Panginoong Hesus, doon sa paaralan, ibahagi mo rin ang salita ng Panginoon. At baka marami na ring aanihin doon. Kung ikaw naman ay inilagay sa isang lugar kung saan sa pamilya mo, ay ibahagi mo talaga. Walang hindi mo ibabahagi ang salita ng Panginoon. Yan po yun. Tayuan natin kung ano. Tumayo tayo, gumalaw tayo. Nakaposisyon ka na. Ay, hindi pa kasi ako leader, hindi pa ako nilalagay ni pastor para ako'y nakaposisyon na. Hindi po ganun. Nakaposisyon ka na, ikaw na lang hinihintay ng Panginoon. Hinihintay ka na niya. Kailan ka pagagalaw? Kaya, nasabi po natin, sundin natin yung kalooban ng Diyos. Amen? Sabi nga sa dyan, sabi po dito, sinugo kayo upang anihin ang hindi nyo pinagpaguran. Di ba ang sarap nun, hindi natin pinagpaguran pero inaani natin? Amen? Ang sarap kaya nun, hindi ka nagtanim pero ikaw umaani. Kaya kung ikaw ay nagtanim, basta magtanim ka lang. Kung ipinosisyon ka ni Lord na, sige, magtatanim ako, magbabahagi lagi ako ng Word of God. O ay, kung si Brother John naman siya yung inilagay, ipinosisyon ng Diyos na siyang mag-aani. Praise the Lord, may kaukulang bayad ang magtatanim at ang mag-aani. Hindi ibig sabihin mag-aani lang yung tatanggap ng kaukulang bayad. Parehong tatanggap ng kaukulang bayad yan. Nakaposisyon ka na. Gawin mo na lang yung dapat ipinapagawa ng Diyos sa iyo. Kung ikaw naman inilalagay sa prayer, sa papanalangin, para doon sa mga kapatid natin na humahayo, gampanan mo yung posisyon na meron ka. Kung yun nga, tayo dito may kanya-kanya ng posisyon. Inilagay na sa posisyon ng Aseret, inilagay na sa posisyon ng mga prayer warrior, sa Mediatek, gampanan po ninyo yung tungkulin. Amen? Inilagay na po kayo sa posisyon na inilagay sa inyo ng Panginoon. Pagyamanin na lang po ninyo yan. Time will come, may reward po ang Panginoon sa inyo. May iba-iba, ipinosisyon na tayo. Kung gusto naman ninyo at may ipinoposisyon kayo ni Lord na mangaral ng salita ng Diyos o magpastor, okay po yun, wala pong problema. Gampanan lang po natin. Amen? Yan po. Kaya sabi po niya sa awit, ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng taong matuwid na ang buhay ay nakakalugod sa Kanya. Kaya naniniwala ako, lahat ng nakaposisyon, ang Diyos ay lagi nandiyan para sa atin. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinapabayaan. Kung nakaposisyon ka, nakaposisyon din ang Diyos sa iyo. Kung ano yung gagawin mo, andyan siya, lagi siyang kasama. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Amen? Kung sa ay, anak, diyan ka, bahala ka na diyan, yung iiwanan na kita diyan. Hindi ko po ganun ang ating Panginoon. Ipinosisyon ka niya, pero sinasamahan ka pa rin niya. Hindi kanyang iiwan na mag-isa. Kung ikay nahihiyang maghayo, kaya nga, di ba, kung papansinin ninyo yung Panginoong Yesus, nung tinuruan niya na ang mga alagad na mangaral ng salita ng Diyos, sabi po doon sa Mateo 10, sa chapter 10, nandun po doon na isinugo ng Panginoong Yesus ang 12 mga alagad. O binigyan niya ng kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng mga may sakit, at magpagaling ng mga ketong, o bumuhay ng mga patay. Binigyan sila ng kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Amen? Nakaposisyon na kasi sila eh. Ibig sabihin, ready na silang gamitin. Magbahagi ng salita ng Diyos. Tayo ngayon, nakaposisyon ka na ba? Tanungin mo ay sarili mo, nakaposisyon na ba talaga ako? O baka ayaw ko lang talaga? Anong posisyon ba ang gusto natin? Maging manager? Maging CEO? Hindi po gano'n ang ibig sabihin ng posisyon. Amen? Sa spiritual natin buhay, ipinosisyon ka na ng Panginoon. Kaya nga sabi sa kanya salita, may mga nauuna at may nauhuli at may nauhuling nauuna. Kasi yung mga nauuna,
na nagiging huli, ay ayaw kasi. Ang dami mga reason. Ayaw ko pa, Lord, may pinapag-aral pa ako. Yung anak ko kailangan ganito, 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 ganito. Ang dami nating reason. Hindi pa, Lord, kasi ganito, yung asawa ko, hindi pa po born again. Maglilingkod na lang po ako, Lord, kapag ang asawa ko'y na born again na. May mga ganyan po tayong mga sinasabi minsan. Gampanan mo lang kung anong posisyon meron ka. Siyempre kapag sa isang trabaho, inilagay ka as manager, siyempre nagtitraining ka rin. Bago ko i-promote dyan. Tama? Sa mga nagtatrabaho, kaway-kaway. Di ba? May mga training, mga seminars pa yan para ma-promote ka. Ganon din sa buhay natin. Bago ka i-posisyon ni Lord, dadaan ka talaga sa proseso. Magla-life class, magba-Bible study, magba-evangelism. Amen? Talagang sa una muna, syempre, sabi nga, magwawalis muna dito sa church, punas-punas ng bangko. Ay, lahat naman niya pinagdaanan na rin namin. Amen? Huwag kang maiiya. Kasi promotion din yan. Kung pinosisyon ka sa pagpunas, okay lang yan. Lord, time will come, i-promote mo rin ako. Amen? Mas magandang mag-promote ang Diyos kaysa sa promotion ng tao. Kaya kung ikaw'y tagawalis, tagalinis ng bowl, okay lang yan. Gampanan lang natin ng may kagalakan. Amen? Huwag tayong magrereklamo. Sasabihin natin, ganito na lang yata ako forever. Ay paano nga, ikaw mismo, ayaw mong iposisyon yung sarili mo. Kaya hanggang dyan ka lang talaga. Okay lang yan. For God's glory yung ginagawa natin. Hindi sa tayo yung mapapurihan, kundi ang Diyos ang dapat mapapurihan sa buhay natin. Amen? Yan. Kaya, tuloy lang tayo kay Lord. Ang Diyos talaga, Diyos na nagbibigay ng kagalakan sa bawat isa sa atin. Purpose. Sabi po dito. Position. Next po. Partnership. I sent you to reap what you have not worked for. Sabi din po yun dito. Sabi nga po ay, ito yung pakikipagtulungan, magtrabaho na may pagkakaisa. Sabi po dito, upang ang nagtatanim ay umaani ay maggalak na magkasama. Alam po ninyo, yung binabasa ko po yung Bible, ang Panginoong Yesus, yung 12 niya mga alagad, sinugo niya yan. May mga magkakasama, mahirap kayong mangaral ng isa ka lang. Kailangan talaga 2x2, kaya 3x3. Kaya nung nag-evangelism kami noon, talagang hinati-hati kami ni pastor. Kasi hindi pwedeng ikaw lang. Nagtutulungan dapat sa gawain ng Panginoon. Amen? Partnership. Amen? Sabi dito sa unang Korinto, sabi po dyan, for we are God's fellow workers, you are God's field, you are God's building. Sa Tagalog po, kami ni Apollos ay nagtutulungan bilang mga manggagawa ng Diyos at kayo katulad na bukirin na ipinasasaka sa amin. Partnership. Napakahalaga po sa buhay nating mga Kristiyano. Meron po tayong kasama o yung nagtutulungan tayo. Hindi lang ikaw. Kaya nga dito sa church, tulong-tulong yan na inayos. Hindi lang isang gumawa niyan. Ay pag isa lang pang gumawa niyan, baka 48 years ay ginagawa pa rin. Ganun po sa gawain ng Panginoon. Laging tulungan. Hindi ka lang. Minsan kasi pagtulungan, talagang nadyan po na ang pag-aani, kung ililiteral natin, ang pag-aani ay hindi isang tao lang ang gumagawa. Kung i-ano natin sa pag-aani, meron ba tayo nakita na isang nag-aani lang doon sa isang palayan na malaki? Di ba matagal bago matapos? Kaya mahirap po yun. Kaya tulungan po talaga sa gawain po ng Panginoon. Kaya nga yung partnership, kung ikaw nakikipag-isa, at siyempre kapag ikaw ay anak ng Diyos at kabilang ka na sa pamilya ng Diyos, talagang andyan na yung partnership natin, yung pakikipagtulungan.
Yung ginagawa ng isa, tulungan natin. Ay, ikaw naman nilagay dyan, bakit ko ikaw tutulungan? Oy, may mga ganong ganap minsan sa buhay natin eh. Ay, hayaan mo siya. Kaya niya yan. Kaya minsan, tulungan natin yung mga nahihirapan. Ganon din sa buhay espiritual natin. Baka yung kapartner mo, isa sa kapatiran mo, nangangailangan ng panalangin, tulungan natin sila. Huwag natin silang hayaan na sila ay manghina. Inilagay tayo ng Diyos para sa pakikisa ng bawat isa. Inilagay tayo ng Diyos sa pakikipagbahagi sa iglesyang ito. Hindi lang si pastor. Kaya nga si pastor, tayan mo si pastor, kumuha siya ng mga leaders. Kasi habang lumalaki kasi ang church, talagang mahirap gampanin ang iglesia kapag walang katuwang ang pastor. Kaya ang mga leaders, sa pakikiisa ng mga leaders at ni pastor, gumagaan yung trabaho. Amen? Kaya mahirap gawin ang isang trabaho kapag iisa ka lang. Ang mangyayari, puro ka na reklamo. Ano ba yan? Araw-araw ko na lang ginagawa ito. Hindi man ako tinutulungan. No? Nagiging reklamador na tayo. Sa palagay ninyo, magiging pagpapala pa ba tayo noon kapag tayo puro reklamo sa gawain ng Panginoon? Di ba hindi? Napapagod talaga tayo. Yes, totoo, napapagod po tayo. Hallelujah. Kaya mas maganda, sama-sama tayo. Pagka alam mo naman yung isa may ginagawa, tulungan na lang natin. Amen? Next po. Ano pa ba? Purpose, harvest a crop for eternal life. Focus on the eternal goal. Yung goal natin. Ano ba yung purpose natin? Ituon daw natin yung ating paningin sa mga eternal na bagay. Amen? Sabi po dito sa John 4:36, aanin ang bunga para sa buhay na walang hanggan. Tapos sabi din po sa Colossians, doon ninyo ito ng isip ninyo at hindi sa makamundong bagay. Amen. Ano ba ang purpose ng buhay ko, Lord? Tinanong na ba ninyo yan sa sarili nyo? Lord, ano ba ang purpose ko? Magiging taga-upo na lang ba ako, Lord? Lord, ganito na lang ba ang buhay ko? Pagkasimba, uuwi, hindi man lang ako sumasama sa mga Bible study, hindi man lang ako, Lord, sumasama sa mga pag-evangelism, Lord, hindi man lang ako umaattend ng mga fellowship. Ano ba, Lord, yung purpose ng buhay ko, Lord? Natanong na ba yung sarili ninyo? Ang sarap pong maglingkod kay Lord. Talagang may mga sacrifice talaga. Nandyan ang traffic, nandyan ang pera. Amen? Sino dito na-stress sa pera? Wag ninyong stressin yung sarili nyo sa pera. Hayaan mo yung perang ma-stress sa inyo. Amen? Hallelujah. Kaya yun po, ano ba ang purpose? Purpose mo bilang mag-aani. Amen? Di ba pagka naani na ang isang ani yan, talagang tuwan-tuwa yung mag-aani niyan kasi yung bunga niya, hitik sa bunga at naani niya. Ano ba ang purpose nito? Sa literal na bunga, ang purpose niyan, siyempre, ipapaan pa natin yan. Ang tawag yun, ipapagiling pagka sa palay. At ang purpose niya, siyempre, kakainin natin. Amen? Kakainin natin, yun ang purpose nung itinanim mo, kakainin natin. Sa buhay spiritual natin, ano ba yung purpose ng buhay mo? Magiging ano na lang po ba tayo? Mahalaga yung purpose ng buhay mo, kaya nandito ka. Amen? Mahalaga ang buhay mo. Tinanong na ba niyo yung sarili ninyo? Lord, ano ba ang purpose ko? Amen? Magiging ganito na lang ba ako habang buhay? Ang tagal-tagal ko ng Kristiyano, Lord, pero hindi pa ako tumatayo sa unahan. Nag-discern na ba kayo na minsan may tumatayo dito, pero ikaw hindi ka nakakatayo? Minsan naramdaman mo, Lord, parang ang sarap tumayo doon sa unahan. Lord, sana ganun din po ako, tumayo rin po ako, gamitin din po ako sa unahan. Naramdaman po ninyo, one time nagkaroon ako ng ganyang pakiramdam sa probinsya. Kasi pagka ikaw ay nandito na, doon mo na malalaman kung ano ang purpose talaga ng buhay mo kapag ikay nagpapagamit at naglilingkod sa ating Diyos. Ito pala yung purpose ng buhay ko, Lord. Maglinis ng church,
magbahagi ng salita ng Panginoon, mag-encourage ng mga Kristiyanong nanghihina. Amen? Kaya yun po, napakahalaga kung anong purpose ng buhay mo. Kaya wag nating hayaan na mababaliwala lang yung purpose mo. Kailan pa tayo kikilos? Kapag sumasakit na yung tuhod natin. Kaya nga, hanga ako kay Nanay Asu, no, hanggang ngayon, pag sinabing evangelism, talagang nangunguna pa yan, wala sa kanyang init-init. Pero sa atin mga iba dyan, na medyo bata-bata pa, naku, ang init kasi. Iba talaga ang panahon ngayon, sobrang init. Amen? Pero salamat talaga sa buhay ni Nanay Asun. Kasi hanggang sa huling hininga niya, nais niyang magpagamit sa ating Diyos. Kaya yan ang purpose ng buhay natin. Huwag nating hayaan na baliwala. Wala kang ginagawa. Ganito na lang ba ako palagi? Pagkatapos ng service, uuwi na. Pagka nagpatawag at nag-post si pastor sa GC na may Bible study, hindi ako a-attend. Kasi traffic. Kasi may date pa kami. O, di ba? May mga ganyan tayo, mga ano. Pero sabi ko nga, lagi nating unahin ang Diyos. Lagi nating unahin. Sabi nga, ang ginagawa daw natin para sa Diyos ay hindi nasasayang. Amen? Ang tunay daw na purpose natin ay ang maipangaral ang salita ng Panginoon sa mga tao patungkol sa kaligtasan. May purpose ka sa pamilya mo. Ibahagi mo yung salita ng Diyos. May purpose ka sa mga kaibigan mo. Ibahagi mo yung salita ng Diyos. May purpose ang buhay mo sa mga kakilala mo, sa mga iba pa, o kapitbahay mo. May purpose ka. Kaya wag natin baliwalain yung purpose ng buhay mo. Next po. Privilege. Others have done the hard work and you have reaped. Sabi dito, reap with gratitude and humility. Amen. Umaani daw tayo dapat na may pasasalamat at na may pagpapakumbaba. Kasi, bakit po? Ang iba kasi napapagod umani sa kanilang mga pinagpaguran. Amen. Sabi nga sa Hebrew 13:7, alalahanin ninyo ang mga dating namuno sa inyo na nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at namatay, na may pananampalataya sila. Na may pananampalataya. Sila ang tularan ninyo. Ibig sabihin, may ginamit ang Diyos na mga namumuno kung bakit tayo naani. Naging bahagi rin tayo ng isang ani na may nagtanim sa atin ng Word of God at doon sa mga ginamit ng Diyos, sila'y ating pasalamatan. Dahil kung wala sila, hindi ka maboborn again. Hindi ka maliligtas. Kaya pasalamatan natin lagi. For God's glory, ay yung tao na yun yung ginamit ng Diyos kung bakit ako ngayon ay nandito. Kung bakit ako ngayon ay nakakapagpatuloy. Yung pastor na yun, ginamit ng Diyos kung bakit ako gumaling. Pinag-pray niya ako. Kinausap niya ako. Amen? Pahalagahan natin yung mga dating nagbahagi ng salita ng Diyos. Wala tayong maipagmalaki kasi naging bahagi din tayo ng pag-aani nila. Kung tayo man at dumating din sa point na tayo mag-aani, ituro din natin sa kanila yung humility. Amen? Na kailangan, nandun din yung kababaang loob na magpasalamat sila lagi sa Diyos. Ginagawa natin ito for God's glory. Amen? Hindi natin ito ginagawa dahil tayo yung maparangalan, tayo yung mapapurihan, kundi ang Diyos ang dapat maparangalan sa buhay natin. Isang privilege po yan na sila'y pasalamatan natin. Kung naaalala pa ninyo kung sino yung ginamit ng Diyos, ay si ganito ginamit ng Diyos kung bakit ngayon ako nandito sa church na ito, kung bakit ako naani ng church na ito, kasi may nagtanim sa akin before. Pasalamatan natin. Kaya kung yung mga pastor na yun ay hindi mo pa nakikita hanggang ngayon, sabihin mo, Lord, salamat sa pastor na yun. Dahil kung hindi siya nagtanim,
yun ng salita ng Diyos, hindi ako maani at ibang nag-ani sa akin. Kaya ngayon, Lord, may pribilehiyo din akong magpasalamat at pasalamatan yung mga leaders na nagbahagi ng salita ng Panginoon. Kaya sa mga na-invite po ng mga leaders na narito, pasalamatan ninyo yung mga nakapag-invite at nakapagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Amen? Tuwan-tuwa yung mga yan na kayo po ay nagpapatuloy. Tuwan-tuwa yung mga yan na sila ay nagkaroon ka ng tunay na relasyon sa Diyos. Kaya hindi ako naniniwala na isang mag-aani hindi natutuwa. Kapag ka-umani na siya. Siyempre, kapag umani ka sa literal na ani, talagang yung pagod mo, mararamdaman mo, pero sa kaloob-looban ng puso mo, masaya ka. Kasi, will done na tapos na yung anihan, nandiyan na yung bunga. Amen? Naani mo na. Kaya, isa yun sa pribilehiyo natin. Huwag nating baliwalain yung mga ginamit ng Diyos, yung mga lingkod ng Diyos na nanalangin, nagbahagi ng salita ng Diyos, nag-encourage sa inyo. Amen? Pinaluwagan kayo, nagbayad ng utang nyo, pasalamatan ninyo. Yung mga taong nyo, yung mga lingkod ng Diyos na yun. Kaya malaki ang papel nila na sila yung ginamit ng Diyos. At ganun din sa buhay natin. Kapag tayo ay kapag tayo ay umaanim, walang hindi na pasasalamatan din tayo ng mga yan. Kaya ang pwede lang natin gawin, nandun yung kababaang loob natin na lagi tayong magpasalamat at magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Dahil sabi nga, bunga lang din tayo ng inani. Next po. Participation. The fields are ripe for harvest. O hinog na raw po yung bunga para anina. Joining God in His mission. Yan, dyan tayo magtatagal. Ano ba ang participation ko sa church? Amen. Ang tagal-tagal ko na, pero wala pa ako, hindi pa ako nakikipag-participate. Joining God in His mission. Participation, pakikibahagi. Nakikibahagi ba tayo sa gawain ng Panginoon? Sabi nga, hinog na ang mga pananim at handa ng anihin. Makibahagi tayo na ipahayag ang salita ng Diyos. Ayan, na-just po si Brother Jonathan as leader po ng evangelism. Magkakaroon po na po rin siya ng ng kanyang under sa kanyang supervision po. Nakukuha na po siya ng mga makakasama niya sa paghahayo po ng salita ng Diyos, na ibahagi ang salita ng Diyos. Kung sino yung willing at gusto na sumama sa pag-evangelize, magsabi na po kayo kay Brother Jonathan. Siyempre, pag-pray pa po ni Pastor at ni Brother Jonathan yun, para maging handa kayo, yung preparasyon, tsaka yung purpose ng buhay ninyo. Kung talaga kayo po ay gusto na ninyo. Amen? Kailangan makipag-participate tayo. Mahirap po yung wala tayong participation. Sabi nga, yung sambalis, yung pagkasimba sa bayalis, naranasan ko rin po yan. Ang boring. Sabi ko, ang tunay pala ng kasayahan ng puso mo, yung mapupulment ka, yung contentment talaga na makukuha mo kapag ikaw yung ginagamit na ni Lord. Yung naglilingkod ka at nagpapagamit ka talaga sa Kanya. Kasi kapag ikay upo, alis, manghihina ka pa rin. Kasi tuwing araw lang, linggo ka lang pupunta dito eh. Ay, yung Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, nasa iyo lahat. O, nandun ka lang sa bahay mo. Nakakapangina din. Kaya mas maganda talaga, may participation tayo sa church. Amen? Nakikipag-participate tayo. O pastor, ano po ba yung ma-contribute ko po sa gawain ng Panginoon? Ano po ba yung maitulong ko po? Pwede po kayo lumapit. Pwede kayong lumapit sa mga leaders. Diba? Huwag po kayong mahihiya. Magtanong lang kayo kung kaya na ninyo o gusto na ninyo. Amen? Baka may inilalagay sa inyo ang Panginoon. Tayuan lang natin yan. Yung participation talaga, napaka-importante yan. Nakikibahagi tayo sa gawain ng Panginoon. Baka diyan ka inilalagay ng Panginoon. O Lord, baka ako Lord ay kaya siguro ako, Lord, nangihina kasi wala po akong ginagawa sa church.
Pagka may patawag si pastor, hindi po ako pumupunta. O, di ba? Kaya minsan, parang ang dami mo nang dinadala sa buong isang linggo, sa 6 na araw, ang dami mo nang dinadala, tapos tuwing linggo ka lang pupunta dito. Pagkatapos ng fellowship, aalis ka na. O wala. Talagang matutuyo ka talaga, madadry ka. Kaya kailangan makipag-participate tayo. Mamaya may cell group tayo, makipag-participate po tayo. Mahalaga po yung participation po. Kung sa nakikijoin tayo sa gawain ng Panginoon, nakikijoin tayo sa fellowship ni Lord. Amen? At sa kanyang mission. Tulong-tulong tayo. Kaya nga nakikipag-participate ka, ibig sabihin nyo, nakikiisa ka na, magtutulungan talaga tayo. Amen? Para sa ikalalaganap at ikagaganda pa ng gawain ng Panginoon. Sabi nga dito, hinog na ang pananim at handa ng anihin. Focus joining God in His mission. Sama-sama tayong aani. Amen? Inihanda na ni Lord yung anihan. Amen? Tayo ikaw na lang yung kulang. Baka ikaw hindi ka pa kumikilos. Last na po ito, last. Sabi nga dito, remember your leaders who taught you the Word of God. Think of all the good that has come from their lives and follow the example of the faith. Sa Tagalog po, ang tunay na tagasunod ni Kristo ay hindi nanunood lamang. Nakikibahagi siya sa gawain ng Panginoon. Amen? O nakikinood ka lang po ba? Hindi siya nakikibahagi siya sa gawain ng Panginoon o iglesia at ang mga misyon sa labas. Kaya yon, tinatawag ka upang makibahagi at sumama sa kanyang gawain. Sabi nga, tara na, humayo na. Amen? At sa yung kinanta nga natin kanina, talagang mga lingkod ng Diyos, ang umahayo ng Diyos, hindi napapagod. Amen? Kaya yun po, ito po, last yan. Ito, ginawa ko lang illustration. Sabi ko, Lord, ang dami pa po palang ipag-pray sa pamilya ko. Sabi ko, kailan ko kaya sila maaani? Naano lang po ako dito kasi habang ginagawa ko to, nakikita ko yung sarili ko sa kanila. Sabi ko, Lord, katulad din ako nila noon. Walang direksyon ng buhay, makasalanan, maglalasing, nagsasaya sa mga walang makamundong gawain. Sabi ko, Lord, gusto ko rin maligtas sila para silang isang bunga na kailangan kong anihin. Pero sabi ko nga, nagtatanim na ako sa kanila. Pero Lord, okay lang na ibang aani basta nakapagtanim ako sa kanila. Kaya sa buhay natin, baka isa sa bunga na kailangan mo ng anihin. Baka kapitbahay mo, kamag-anak mo, mga schoolmates mo, friends, office mates, mga government officials, mga pamangkin mo, kailangan na natin silang anihin. Kailan pa tayo kikilos kapag hindi na natin sila napakinabangan? Kapag huli na ang lahat. Amen? Kaya nga, I challenge everyone, ang anihan po ay handa na. Ikaw ba ay handa na rin makibahagi sa paglilingkod? Sabihin mo ngayon, Panginoon, narito ako. Gamitin mo ako bilang mag-aanim mo. Kaya isang hamon po sa lahat, manalangin para makita ang plano ng Diyos. Laging handa at bukas ang puso, magtiwala, kumilos ayon sa pananampalataya. Pahalagahan at ang pagtutulungan, sundin ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Lord, ano ba yung purpose ng buhay ko? Ganito na lang ba ako? Tatayo sa unahan, wala akong ginagawa. Kaya nga, sabi doon sa Isaiah, kung atin pong aanihin, sabi po, Here I am, Lord, send me. Sino yung iniisip mong ipapadala ng Diyos pa dyan sa pamilya mo? Ikaw na yun. Amen? Ikaw na yung ipinapadala ni Lord. Gawin mo na lang yung purpose ng buhay mo. Kaya wag nating hayaan na wala tayong kabahagi sa gawain ng Panginoon. Amen? Sino dito may mga cellphone? Lahat siguro may cellphone, ano? Amen? Sige, kuhain po muna ninyo yung cellphone niyo.
dito pa ako maglalas sa isang illustration po. Sino dito mahilig mag-selfie? Oh, sino dito mahilig mag-selfie? Oh, lahat ba may mga sa cellphone? Hindi ako naniniwala na ang iba sa atin walang cellphone. Bata nga may mga cellphone eh. Ang wala lang cellphone, yung bagong kapapanganak yan. Mga bata ngayon may mga cellphone na. Amen? Sabi nga po dito, ano po ninyo, buksan niyo yung camera nyo. Yan. Itutok mo sa sarili mo. Nakikita na niyo yung sarili nyo. Tanungin mo ang sarili mo. Kailan ako kikilos? Kapag huli na ang lahat. Narito ako. Isinusugo ako ng Panginoon. Ikaw, matagal ka ng Kristiyano. Wala ka pa rin nadadala kay Kristo. Ito ang panahon. Nakikilos ako. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Huwag nating hayaan na mababaliwala lang yung mga tinanim natin. Amen. Kaya salamat po sa Panginoon at sige po at dun po ako yun po yung last po na mensahe po ng Panginoon. Inanyayahan ko po ang bawat isa ay tumayo at tayo po ay awitin po natin yung huling inawit po natin kanina. Sige po, awitin po natin ang Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong makapangyarihan at mayamang salita na aming narinig. Nawa, Panginoon, ang mensaheng ito, Lord, ay maging instrumento, Panginoon, upang gampanan namin yung aming tungkulin, yung aming purpose, Panginoon, para sa iyo, na magbahagi kami, Panginoon, ng salita. At ganoon din, Panginoon, marami na, Lord, ang aanihin, Lord, sa lalabas lugar. At Lord, pangunahan mo ang bawat isa, turuan mo kami at dalayan ko, Lord, na magkaroon kami, Lord, ng pusong mapagpakumbaba, pusong masunurin. Dahil ikaw, Lord, ang aming Diyos na dakila sa lahat. Marami ka po, Lord, na tinawag, pero kanti lang, Lord, yung nagre-respond, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras na ito, ang bawat isa, nalalaman mo, Lord, ang puso nila, Panginoon. Ikaw, Lord, ang higit na nakakakilala sa kanila, Panginoon. Lord, dalayan ko, Panginoon, ang bawat isa na naririto. Pagpalain mo sila, Panginoon. Maging ang kanilang mga pamilya, maging ang kanilang mga ikinabubuhay, pinagkukunan ng kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Salamat, Ama, dahil tunay nga, Panginoon, na ang aming buhay, Panginoon, ay hindi sapat kung wala kami, Panginoon, sa iyo. Salamat sa iyong salita, salamat sa iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Patuloy, Lord, na sa iyo kami nagtitiwala, Lord. Lord, nakahanda na, Panginoon, ang aming mga kapatiran. Nakahanda na kayo, Panginoon, upang magbahagi na iyong salita. Nakahanda na kayo, Panginoon, upang anihin yung mga itinanim na hindi namin pinagpaguram. Kaya salamat, Lord.
ipadala mo kami kung saan lugar mo kami, Lord, nararapat na pagpapadalhan. Kaya, Lord, sa umagang ito, dalangin namin, Panginoon, ang aming pansamantalang paghiwalay. Itaas po natin ang ating kamay po para sa Panginoon. Paspasan mo sila, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy, Lord, na ikaw ang kumilos sa kanilang mga buhay. Palakasin mo sila, Panginoon. Kung sila, Panginoon, may pagkakataon o may oras na nanghihina, patuloy mo sila, Lord, na ikaw ang magre-repress ng kanilang spiritual na buhay. Kaya salamat, Lord, sa bawat isa. At salamat din, Panginoon, sa mga worship team, sa aming pastor, sa lahat ng leaders, Panginoon, sa lahat ng mga ginagamit, naglilingkod sa iyong gawain, Panginoon. Patuloy mo kami pagkaisahin sa isang paglilingkod. Ikaw ang aming maparangalan, ikaw ang aming maitaas sa aming mga buhay. Salamat sa fruits of the Holy Spirit na nagbibigay sa amin ng tunay na kagalakan, pag-ibig, at ganun, Panginoon, yung pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, Lord. Ingatan mo ang bawat isa sa kanilang pag-uwi, sa kanilang tahanan. At salamat din, Panginoon, dahil tunay nga, Lord, na ikaw ang aming Diyos na dakila. Ikaw ang tumawag sa amin, Panginoon. Kaya sa oras na ito, patuloy at patuloy kaming magpapagamit sa iyong gawain. Amang banal, purihin ka, sambahin at dakilain ang iyong banal na pangalan sa oras na ito. At ganun din, Panginoon, sa bawat isa na wala din po dito, Panginoon. Ingatan mo sila, patuloy mo silang pagpalain din, O God, saan man sila, Lord, naroroon. Alam namin, Lord, na hindi man namin sila nakasama sa araw na ito, pero Lord, ikaw pa rin, Lord, ang patuloy na magkokonek sa kanilang mga buhay. Salamat muli sa oras na ito, Lord, sa namin, Lord. Ibinabalik ang mayamang papuri at pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord.